Oras na para tumutok sa radyo. Check your radio sets. Ilagay sa DZME 1530 dahil eto na ang Tropa 1530. Tropa 1530! Tropa 1530 Public Service Edition. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Ayan, magandang hapon mga kaibigan. Oras na po ng kamalayan. Alas 4 hanggang alas 5, Lunes hanggang Biyernes. Ang ating pong oras, alas 4:12 na po. Ako po si Joyce. Magandang hapon po sa inyong lahat ulit. At kumusta naman sa ating mga kuya? Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Si Albert Padlan po ito. At ako po, ang inyong lingkod naman, nakasama rin dito araw-araw si Tato Malay. At ang programa nating Kamalayan ay naririnig mula Lunes hanggang Linggo. Ay, hindi. Yeah. Biyernes. Yung mga inaisama-sama ba yun? Okay, so... Or mga alas 4 hanggang alas 5 ng hapon po. Ayan. Yan. Kumusta naman ang ating mga kamalayan ngayong araw ng Huwebes? Inako, matatapos na naman ang buwan ng Oktubre. Oo, hindi ko alam kung yung mga dami ng mga tao sa dami at sasakyan sa mga malls ngayon. Hindi ko alam kung Christmas rush na yan o dahil lang sa undas. Dahil lang sa undas muna yan. Bakit naman gano'n karami sa mall? Ano naman ang kilalaman ng Ano yan? undas sa Ang mall? katapat niyang... Trick or treat, di ba nagkaganon? Costume, yung mga tsokolate, yung mga ganun, Yes. candy. Oo, mga Na pinamimigay candy. sa mga bata. Ayan, kailangan ng candy dito. Meron kaming candy May dito. candy kami dito. Pag pinamigay namin yan, wala na. Kaya hindi namin pamimigay. Alright, so tayo ay makakapiling na naman ninyo. Kami ay makakapiling ninyo hanggang alas 5 po na hapon. At dito nga sa ating programa, meron tayong mga pinag-uusapan na may kinalaman sa mga relevant issues ngayong sa mga panahon regarding Panahon ito. ba ng ano ngayon? Anong Undas gusto nga nating... So, kaya medyo puro kontay ngayon. May kinalaman sa mga spirito. Kumusta Santo. naman? Kumusta naman ang iyong boses, Albert? Ayun. Ito, spirito. Oh, pare siya. Boses, ano yung kabaong? Di mas Hindi ano, mas, bedroom voice. mas nasal lang ngayon, di ba? Well, Alam mo na, yung mga pa-crooner effect. Whatever. crooner. Oh, okay. Oh, moving on. Anyway, so, alam mo, sige, hindi ko alam ngayon kung, kasi hindi pa siya nagtitext. Kasi si Josh kahapon, yung bisita natin dito, si Josh Borja, medyo nabitin yung ating discussion about yung mga Oo, ang dami experiences pang niya. pwedeng pag-usapan no? Oo, kaya sabi niya, sige, babalik ako dyan bukas, which is today, no? So, inihintay nga natin kung darating nga siya ngayon para may mga katanungan pa tayong pwedeng sa kanya, no? Mapasagot o masagot niya. In the meantime. Oo, pero ikaw Tato mismo, meron ka bang gusto pang itanong kay Josh? Oo, marami. Tulad ng? Alam mo, yung ganyang klaseng, kasi alam mo, marami sa atin, hindi alam na dapat tayo dyan yung hindi tayo natatakot which is what Josh now does, no? Wala na siyang katakot in terms of yung pag nakakakita siya. Kasi sanay na siya. Well, yun na nga, kumbaga tinanggap na niya. Sa atin, hindi pa natin alam kung paano rin magiging reaction natin kung sakaling bigla may magpakita sa atin, kunyari, di ba? Ikaw ba, natatakot ka? Hindi. As a matter of fact, sa akin nga, ako ay handang-handa in terms of seeing not only spirits but even aliens. Kung sakaling bigla may magpakita. Talaga? Promise, hindi ka natatakot? Hindi, kasi alam mo, ako naniniwala, hindi lang tayo ang mga nilalang dito sa ating mundo. Universe.
So, kumbaga, kung dadalaw sila sa ating planeta, which is our Earth, dapat maging din tayo sa kanila. Yung, kumbaga, alam mo, nag-interesado ako dyan noon, sa aliens. As a matter of fact, I even went and researched on a certain group Ng alien. na naniniwala dyan, na kung saan meron silang grupo na nagtitipon-tipon sila sa Quezon City Circle, Memorial Circle, tuwing Sabado ng hapon. Kailan yun? Hanggang ngayon siguro. Hanggang ngayon nandun meron rin pa sila. rin? Oo, pero Ito ba yung mga pumunta rin sa Tagaytay natin? hindi. Ito yung Yung nag-abang ng whatever. iba naman to. Ito yung tinatawag nila Raelians. Kumbaga, Parang merong isang- alien Rizal yan. Israel. Israel. Oo, kasi alam mo, itong istorya nitong French, race car driver. Ba? Kumbaga parang one night, one evening, hindi wala siyang karera, pero ibig sabihin, nagdadrive daw siya. Tapos meron siya nakitang parang maliwanag na may isa-isang lugar, no? Na nakapark, ganyan. No? Okay. Parang napagkamalang pang kotse. Kala nga niya kotse. Pagdating niya doon, hindi kotse ito, spaceship pala, gano'n. Talaga? Tapos, siya, inimbitahan. Kumbaga merong talaga, mukhang tao naman talaga daw, no? I mean, ito yung mga eksaktong parang katulad natin. Pero, hindi pala sila, Earthlings. Hindi sila taga-Earth. Ibig sabihin, from another, planet. Planeta. Oo. So, ang tanong daw niya is, how will I know that you are real? Kasi, hindi ko, baka nananaginip lang ako. Baka ganyan. tao ka, nagmapanggap ka Oo. ng sabi-sabi mo lang. Tapos, ang ginawa sa kanya, okay, come up here. Pinapasok ko siya sa loob ng spaceship nila. Tapos, meron silang hinawakan na Bible. Na Bible natin, pinakita. This is your Bible. We have it here. Sabi ko noon, we got it from one of your people. Motel. Okay, whatever. Di ba ang daming ganun? Oo, sa mga motel tsaka sa hotel. Oo. May Bible na. Gideon, Bible yun eh. Oo nga. Alright. Anyway, so, sabi niya, okay, what's in it in terms of the Bible? So, tinurn niya yung page nung alien na yun to a certain chapter sa Old Testament. At sinabi, basta during that time, alam ko kung anong chapter yun eh. Basta yung nakakita yung mga tao ng bright light na tunog parang may engine. During that time, wala pa naman makina noon eh. Correct. Okay. Old Testament eh. Parang sabi nila, parang the sound of parang roaring, no? Ganun, no? Parang thunder. Oo, parang lumalanding, lumilipad, ganyan, no? Mga ilaw. Hanapin natin sa Biblia. Oo, teka muna. Matandaan ko lang kung anong chapter yun eh. Sige. Anyway. Tuloy mo lang muna ang kwento. Anyway, so, Baka maalala sabi mo ito niya, ng chapter. that was us. Yun daw ang sinabi niya na kami ay bumaba dito and ano ka sa Biblia na sulat. So, ang tanong nga ito si French driver na ito, so, ano ang pakay niyo ngayon dito? Bakit kayo nandito ngayon? Ano ang gusto niyo mangyari? That's why we are talking to you because we want you to help us. We want to really come back here in full force and really help you in terms of what you are supposed to be doing here on Earth. Tapos ang tema niya was pero bago mangyari yan, kailangan umano ka kasi sa Jerusalem kami sa Israel kami maglalanding. Kasi 'di ba yung Jerusalem yung chosen people eh. Kasi nga, di ba, Old Testament, remember eh. Yun yung that time eh. Yung mga Hudyo. Hudyo eh. So, dun sila daw pupunta. Kaya nga, yung pangalan nitong nag-organize ng movement na ito na yung Raelian. It's called Raelian movement eh. Kasi, short for Israel yun. Israel, alien. Oo, alien. So, in other words, ito ang mga grupo ngayon. Nationwide yan, maraming chapters ngayon yan sa Asia, sa Europe, sa America. Lahat-lahat. May mga members yan.
At dito nga, ang head dito, isang UP professor. So, nung pumunta ako doon, tinignan ko talaga kung anong... Pinagagagawa din. Oo, tuloy. Tapos may mga libro sila. So, binasa ko yung mga libro nila. Oo, maganda yung libro nila eh. Tapos may mga pictures. And na-feature pa sila sa Time Magazine. Yung si Raelian Kuan. Okay. Oo, na silabi. Talagang nabigyan ng pansin sila. In other words, kung ano yung pinagsasabi nila. Kaya parang sabi ko siguro totoo nga ito. No? Kasi imagine Time Magazine ano sila. So, yun. So, ang tanong ni Joyce, kung naniniwala ako sa mga alien, yes, I believe that there are such beings in other parts of the universe. Teka muna, ito ang ating masugid na tagapakinig ng magandang katawan. DCMA. Katawang Kamalayan. Kamatawang, ayan, nandito na si Josh. Ayan. Magandang Katawang Kamalayan po, Team Kamalayan. Yes. Ang bilis ng panahon, panibagong Kamalayan ulit ang matututunan. Maraming salamat sa iyo, Willie. Maraming salamat sa pagsubaybay, Willie. Talagang 100% nandito ka sa amin. All right. So, thank you. In other words, we actually encourage people like Willie to really be part of our Kamalayan program. Tapos mag-send lang kayo. Text lang kayo, tawag-tawag lang. Comment, bati-bati. Tapos share yung experiences nyo. Kung may natututunan kayo sa amin dito, di ba? Yes. Yun lang yun. Merong, at pumasok, dahil dyan, may pumasok na alien. May mag-hello. May pumasok na alien yata. Pabatiin muna natin si Mr. Josh Bora. Magandang hapon sa iyo, Josh. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon, Joyce, Tato, and Albert. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Magandang Kamalayan sa iyo. Magandang Kamalayan sa lahat. Okay. Kasi napag-uusapan namin bago ka dumating, mga aliens naman. Ikaw ba naniniwala sa mga aliens, Josh? Somehow, baka. Nakakita ka na ba ng alien? Hindi pa naman, pero mula nung bata tayo, may mga nakikita na tayo ng mga lumilipad sa himpapawid. UFO. Oo, mga ganun. May mga sightings, lalo na sa area ng Cavite. Ganun sa Cavite meron Alright. But anyway, so dito si Josh ngayon uli, dahil nga sabi ka natin, medyo bitin yung discussion natin kahapon on yung kwentuhan natin, no? Yung mga gusto natin malaman about the life after. Actually, the life after death yun pero since wala namang kamatayan, life everlasting. May question ako, Josh. Di ba? Kaya nandito si Josh para tanungin natin. Bakit kapag ganito bang season, kapag ang tawag, di ba, ng karamihan ng mga Pilipino, piyesta ng patay, di ba, sabi. Kapag ganito bang season, mas marami kang nararamdaman, nagpapakita sa'yo, or hindi lang, palagi kumbaga, anytime nandyan sila? Hindi lang sa mga ganitong panahon. Anytime nandyan sila kapag kailangan talaga. So, sinabi mong kailangan, ibig sabihin, yung mga sinasabi mong mga nakikita mo, talagang kailangan kanila. Ibig sabihin, hindi yung basta mo lang sila nakikita mo lang, wala lang. Hindi ba ganon? May mga spirito kasi na naghahanap talaga ng taong makakakonekta sila dito sa mundo para maibigay nila yung mga mensahe nila sa mga mahal sa buhay nila na naiwan dito. So, may mga tao na sensitibo, sobrang sensitibo para makita at makausap sila. Depende rin yun kung paano i-accept ng tao yung mga mensahe, kung paano tatanggapin galing sa kabila, at kung paano siya i-deliver dun sa papadalhan ng mga mensahe ng mga spirito. Okay. So, in other words, sige, given na yan, nakakita ka ng mga ganyang klaseng mga, sabi ka natin, spirito, no? Ngayon, meron ka ba bang ibang nakita na tinatawag natin mga elementals? Meron. Anong klaseng elementals ba ang merong nandito sa ating bansa? Ang nakikita ko na ang madalas kong makita na ilan sa mga elementals na meron dito sa atin sa Pilipinas, mostly
mga duwende, tinatawag Mga nilang duwende. duwende. Nakakita ka na talaga ng mga duwende. Ano yung tsura ng mga duwende? Itsura nila para din silang mga tao na maliliit, parang may sarili silang mundo, pero Anong suot nila? iba eh. Yung Parang nakikita natin parang, mga pelikula. parang ganun siguro na nakikita natin sa mga pelikula, parang ganun. Pero maliliit sila na mas mas matatanda lang yung mga mukha nila tingnan kumpara sa atin. Parang Gaano yung sila kaliit? parang yung seven dwarfs, Oo, gano'n. parang ganun. Ni Snow White. Yun yung madalas na nai-encounter namin sa labas. Plus, Saan yun? Saan mo madalas nakikita yung mga meron yan dati sa bahay na tinitirhan namin sa Cavite. Ganon. Oo, may isang insidente noon na nangyari na meron kaming 4 na aso. Tapos yung sister ko, yung brother-in-law ko, kadarating lang galing abroad. Tapos may mga nakita kami na 3 maliliit na tao na naglalaro sa may garden. Akala namin noong una na malikmata kami. Pero nung bigla silang nawala, yung 4 na dogs ng sister ko, inikutan yung lugar at hinahanap kung nasan yung nakita namin. Kasi so kinakahulan nila kaya kami Oo. lumabas eh. Mas sensitive nga sila sa mga Oo, ganun, mas sensitive yung mga aso kasi, tsaka mga pusa. Then, meron din tayong mga tinatawag na mga fairies. Fairies naman. Ano yung tsura ng mga fairies na Sina nakita mo? Tinkerbell ba yan? Parang ganun din eh. Yung mga fairies naman, para din silang, iba yung itsura nila eh. Mas define yung mukha nila na parang tao, pero iba yung korte ng mukha nila. May pagka matulis ang tenga, medyo matulis yung mukha. And yun nga, sabi nga nila, lumilipad talaga. So, marami naman yan sa mga kabuntukan na napupuntahan namin. Ikaw ba naniniwala sa aswang? Opo. Meron talaga. Pare, bakit yan naniniwala? May mga na-encounter din po tayo na mga aswang talaga. Ano ang Tsaka tsura ba ng aswang? mga self-confess na sila ay may mga lahing aswang. Ano bang aswang talaga? Ano bang tsura talaga? Pag sinabi aswang yan, ano yun? Ano yung ibig sabihin? Tao nun? din di ba sila? Oo. Actually, sa modern times ngayon, sa panahon natin ngayon, mga tao sila na meron lang silang ibang pangangailangan at merong ibang kakayahan at meron silang nararamdaman na iba sa ginagawa natin na ordinaryo. Kakaiba talaga. Parang mga adik lang, di ba? Oo, parang mga addict lang. Pag kinakailangan nila. Iba yung appetite, iba yung gusto nila. But then again, namumuhay sila na parang katulad din natin. Pero ano ang layunin nila? Hindi naman para makasakit o Depende to kasi. do harm. Iba-iba eh. Depende, iba-iba. Layo lang yung konti. Yan. Depende, iba-iba eh. Dahil usually, tulad nga nung sinabi nila, sila harmful daw. Especially kapag, yun nga, kasi inaano nga nila na kumakain daw ng tao. So, depende din kung nasa ang panahon at sitwasyon at pagkakataon sila. Pero ako naniniwala ako na nag-i-exist sila sa paligid natin. Okay. Ano yung kalahati ang katawan naman? Yun yung sinasabi lang, manananggal. Manananggal. Ewan ko lang kung naka-encounter na ako ng ganun, pero minsan isang panahon, marami ding mga kumalat na mga issues na ganyan na umiikot sa atin sa kamay nila. Yung kapre. Ano ang itsura ng, ano ba yung kapre? Kapre, sila yung mga elemental na sinasabi nila na nakatira daw sa kabuntukan at sa mga matataas na puno, sa mga malalaking puno talaga. Ako personally nakakita na. Ano yung itsura nung nakita mo? Malalaking tao na puro balahibo na mapula ang mga mata. Mapula. Mapula ang mga mata Malalaki. nila. Malalaki. Joyce, pati yung mata mo. Nilakihan ng mata eh. No? Para tuloy, parang malaking tarsier yan. Oo, parang gano'n. Ang laki ng mata, ganun. Pero malalaman mo yung presence ng mga kapre kapag nakaamoy ka na isang matinding amoy na parang hindi maganda. Hindi ka nais-nais. Hindi ka nais-nais talaga na parang hindi naliligo yung tao na gano'n. Dapat Yung biglang gano'n. Hindi nagde-deodorant. Hindi.
Diba? Oh, hindi. Kakaiba. Iba pa yung sa... Bakit, Joyce? Ay, ikaw ba nakaamoy ka na ng kapre? Taga-probinsya ako eh. Oh, ano naamoy mo? Galing ako sa probinsya, kaya Ano ba probinsya yung mga sa Palawan, syempre. Sa ano pa, sa tuktok pa ng bundok. bundok. Pag probinsyano ka, yung mga ganyan, akala mo lang laro-laro ng bata, tapos nung magkaisip ka na, ay, ganun pala yun. Diba? Yun. Ganon. Ayan, dahil 4:31 na, magbabalik ang programang Kamalayan. Huwag kayong aalis mga kaibigan, natutok po kayo. Tapos yung mga may gustong magtanong, text lang po kayo. Ayan, sige po. Okay. Oo, ayan, sige po. Magbabalik po muli ang programang Kamalayan makalipas lamang ilang saglit. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Nagbabalik pong muli ang programang Kamalayan. Ayan. Ayan, maligayang pakikinig sa ating mga... Hala. Si ano yan, si Joey. Natigilan. Okay. Sabi ko, parang may narinig akong kaiba na. Ayan, kay Tina. Ayan, thank you sa tuloy ako. Tina. Sabi ko ba? Alright, so, okay, balikan natin si Josh Borja, ang ating panauhin. At alam nyo, talagang very colorful itong buhay nitong taong to eh. Dahil bukod sa mga nakakakita siya ng ganitong mga hindi ordinaryo nakikita ng katulad natin, marami pa siyang ibang powers in terms of yung napipredict niya yung future. Pero wag niyong tatanungin kung sino mananalo sa eleksyon dahil hindi niya sasabihin sa atin. Pero alam na raw niya kung sino. So, baka medyo maging kwan siya. So, in other words, medyo kwan siya. Anong itsura ng mananalo sa eleksyon na? Clue. Sige, huwag mong sabihin, babae ba lalaki? Lalaki o babae yung running mate? Ganun, ano? Hindi, joke Parang lang. talagang nakazero in. Meron ba nagba-vice president kayo na babae? O wala? Meron. Sino? Si Robredo. Si Robredo nga pala. Oo. Okay. Lalaki, nakakalimutan niyo si Rojas. Oo nga pala. Si Robredo nga pala, babae nga pala. Alright. Anyway, balikan natin nga ang kwa ni Josh. No? Si Josh kasi, nung nakilala ko ito for the very first time, talagang na-amaze ako eh. Dahil talaga sabi ko, my God, I mean, meron pala taong ganito. Kasi hindi ko akalain na may mga ganitong klaseng power ang yung pwedeng mapunta sa isang tao eh. At ikaw ba, sa tingin mo, with all those gifts or power that you have, ikaw ba, sa palagay mo, hindi na mawawala yan sa'yo? Nandiyan na yan talaga? As in, forever, ano mo na yan, taglay mo na yan? Siguro kasi patuloy akong naghahanap ng mas marami pang sagot. Kasi ikaw rin nagtataka kung Ako bakit. rin nagtataka rin ako kung bakit eh. Mm. Kung paano at kung bakit. Pero Ay, mamaya, paalala mo sa akin. Kailangan sumabay ka sa akin sa parking lot ko. Malapit lang dito ngayon. Hindi ako nakapark sa malayo. May libro akong pahiram muna sa'yo. Sabi ko sa'yo, dapat pala kahapon ko binigay sa'yo eh. Kaya lang, nawala sa isip ko. Oo, eto personal na question ko to kay Josh. Bakit nung una kitang nakita, 'di ba? Nasabi mo 'yon, nangihina ako. Talagang ang sakit-sakit ng ulo ko sa'yo hanggang ilang beses, last nung kahapon, naka-move on na ako sa'yo.
Bakit kaya ganun, Josh? Iba yung feeling ko sa'yo. Sinong nagkakaroon ng ibang feeling? Ikaw? Oo. Pag nakikita mo si Josh? Oo, talagang pinagpapawisan ako ng malamig. Sobrang ang sakit ng ulo ko hanggang pag-uwi ng bahay. Di ba? Nung pagka nagkikita tayo. Bakit kaya gano'n? Every time makita kayo? Yes. So ngayon, gano'n na naman ang pakiramdam mo? Hindi na. Kasi di ba, nung first time ko sa'yo, di ba, Josh, ba't ang sakit-sakit ng ulo ko? Di ba, sabi ko, ikaw lang naman ang nakita ko, ang ganda sumakit ng ulo ko. Ikaw pala may problema eh. Hindi, tingin mo. Siguro, mas ikaw din somehow sa sarili mo sensitive ka din. Aminado naman ako Oo. kasi sabi nga nasa kamalayan na. Kaya Oo. ako talaga sinasabi ko, Sensitibo ka din sa Ayoko lang, mga sabi ko. enerhiya na nasa paligid pero kasi nire-renounce mo, ayaw mo. yes, ayoko kasi. Sinabi ko rin yan sa'yo kasi tinatanggihan mo. Ganun. Oo. Kailangan wag kong tanggihan. Wag mong tanggihan. Just let it flow. Kasi, alam mo, Josh. Natatakot ka din kasi kaya... Oo, tsaka hindi kasi one time, kaya tinanong kita kahapon, remember? Kasi one time, makikipag-meet ako sa kaibigan ko. Ang layo, kasi syempre malabong mata ko. Ang layo niya, nakikita niya na ako. Tapos nung pag-upo, sino kausap mo? Ha? Sabi ko, wala, hinahanap kita. Alam mo, napapansin kita, ilang araw ka nang ganyan may kinakausap ka. Hindi ka syempre masabi, ayoko nagagano. Kaya sabi ko, teka, baka mamaya sabihin ng mga tao, nababaliw na ako. Yung nakikita nila kasi syempre kilala ka, 'di ba? Kahit malayo ka, may kausap 'to eh. Wala namang cellphone sa tenga eh. Ala. Medyo, Albert, medyo usog-usog ka dyan. Pero Josh, tingnan mo, Josh, tama sinasapian. lang. Tao. Pansinin mo ha, ewan ko lang, ako lang, nakapansin din lang ako ng ganyan. Ikaw ba, may taga-probinsya ka ba? Laking Manila ako pero tumira kami nakatira kami ngayon ng mas matagal sa Cavite. So nung maliit ka Manila. Manila, oo. So iba kasi ang naiisip ko karamihan kasi alam mo 'yon kapag ka nasa probinsya natural lang yung mga ganyan 'di ba? Kumbaga kasi siguro sa kalikasan. 'Yun yung nasa isip ko. 'Yun yung nung ko pa inisip siguro kaya lang nagkakaganito ang isang tao. Katulad kami, mga laking probinsya. Wala sa amin yan lalo na yung mga nandun talaga sa probinsya. Tapos pagdating dito sa Maynila, parang bakit iba na naman ulit ang pakiramdam mo? So 'yon. Okay. Albert. Nakalimutan na. So, ano na ang mga gawa natin ngayon? Ayan. Ano ba ang, nasa isip ko, politiko. Wag daw natin tanongin. natin. Sa susunod na mga panahon na yun. Actually, itong si Josh, mayroon tong kapangyarihan in terms of... Kapangyarihan, Oo, ano? hindi. What I mean by kapangyarihan, power. To be able to help people in terms of finding out kung uunlad ba yung isang deal na gagawin nila sa negosyo, ganyan, no? Or tama ba itong tatahakin kong landas, yung mga ganyan. So, si Josh, palagi siya tinatawagan o kinukonsulta ng mga iba't ibang tao. Mga sikat pa man din. At mga may, tawag dito? May sinabi talaga sa Pilipinas, sa ating bansa. So, pwede tayo magtanong ngayon kay Josh. Anong tatanungin mo? Ano ang mangyayari sa Kamalayan at sa DZME 1530? Diba? Gusto mo malaman yun? Kailangan nating malaman, para kung itutuloy pa ba natin to o hindi. Ano ba tinaturo mo sa Kamalayan? Yung Kamalayan na programa rito o Kamalayan Yes. na... Hindi, yung, ano ang nakikita? Sige, siguro generic na lang or general na ano na. kumbaga parang New Year tayo ngayon na mga prediction. Sige, Yes, sige. oo, parang ganon, Josh. So, ano nakikita mo sa programang Kamalayan? Saan papunta ang Kamalayan? Saan patungo? Movement. The Kamalayan movement. Saan patungo ang Kamalayan? The first time na nakarating ako sa Kamalayan, nakita ko na may patutunguhan ng Kamalayan. Alam mo yun? Sa dako pa roon? So, taka muna. When you say the first time, saan yun? Sa Third Eye? Sa Third Eye. Okay. Noong ako umaten sa lesson, sa talk ni Tatu Malay sa Third Eye Center sa Quezon City. Sabi ko, okay tong Kamalayan. Kailangan tong maipalaganap at makita at maintindihan ng ibang tao kung ano yung mga kaalaman na pwede nilang matutunan na magagamit nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Sa nakikita ko sa Kamalayan naman in the near future, andyan pa din kahit anong mangyari. As in, hindi, kumbaga parang ito na yung level up. Pag
pagle-level up ng grupo ng Kamalayan Correct. para makuha yung mga layunin na matagal ng Oo, grupo. Kasi hinahangad. dalawa lang Oo. kami dati ni Albert. Ngayon, Oo. grupo na. Buti na lang dalawa Grupo din tayo. naman kayo eh. Buti na lang dalawa tayo, kung hindi tayo grupo. Oo. So ayun, yun ang nakikita ko, magiging maayos ang lahat and mas marami pang mga tao ang tatangkilik at makikinig at maniniwala. At pagdating naman sa ere, siguro as much as possible, kailangan nating yung mga taong nakikinig ngayon, kung gusto ninyo na patuloy na mapakinggan ang Kamalayan sa ere, mag-participate tayo and then at the same time, dagdagan pa natin yung panalangin para patuloy pa na makapagbigay ng iba't ibang kaalaman, iba't ibang mga aral or turo, sila Tato, si Albert, at si Joyce. Oo. Teka muna, kasi nandito tayo sa DCME. Ano namang nakikita mo dito sa DCME? Kumbaga, magbo-boom ba ang DCME? Magtutuloy-tuloy o paano ba? Kasi ang DCME kasi matagal na talagang panahon, may DCME na yan. Siguro dito sa DCME, pwede namang magtuloy-tuloy, magbo-boom pa din naman. Ang kailangan lang talaga, may mga dapat ayusin dito sa loob ng opisina. Okay. Oo. So may kailangang cleansing na dapat gawin para mas gumanda pa yung aura, yung energy na nandito sa loob para lahat ng taong papasok at lalabas, maganda yung positive yung vibes, positive yung aura. Okay. Oo, so may mga i-unblock tayo na mga negative energies, parang gano'n. Para magtuloy-tuloy siya. Para lahat ng uupo dito sa loob ng radio booth, papasok sa loob ng opisina, may makukuha silang positibo at mas maraming positibong bagay ang babalik dito sa sa himpilan ng DZME. Ayan. Okay. oo. May katanungan sa'yo, Josh. Sir Josh. Basahin mo. Mabasa mo ba? Hindi. Paano po ma-develop yung nakakaramdam ng pagtaas ng balahibo sa isang lugar na first time kong napuntahan? Tulad po sa ruins. Ang sabi po ng mga kasama ko ay baka daw nausog po ako. Salamat, Willie. Okay. Salamat sa tanong, Willie. Usually kasi lahat naman ng tao open ng third eye. Tulad nga ng sinabi ko kahapon, depende yan sa kamalayan mo kung paano mo sila tatanggapin. Yung sinasabi mo na kung paano ma-develop, hayaan mo lang sila kapag nakaramdam ka ng ganon. Ang pinaka-the best, ako ang unang-una kong ginagawa kapag nakaramdam ako ng tumaas ang balahibo ko sa isang lugar dahil may nararamdaman ako ibang energy, ang una-una kong ginagawa ay nagdadasal. So pray na kung sino man at ano man yung nararamdaman mo sa paligid, proteksyonan ka, at tulungan makamove on yung mga energies or kung spirit man yung nandun sa loob ng lugar. To develop, siguro mas maging sensitibo ka pa sa sarili mo, mas maramdaman mo na mas maging aware ka kung saan ba nanggagaling yung pagtaas ng balahibo mo. Mamaya malamig lang yung lugar or baka, alam mo yun, depende sa area, pero iba-iba pa din kasi yung pakiramdam eh. Yung sinasabi nating balahibo, usually nagsisimula yan mula sa batok, pababa hanggang sa mga braso. Kapag gano'n na yung naramdaman mo, iba na talaga yon. Either may ibang presence dun sa area na yon, tulad nga ng mga ruins, kasi may mga old energies or old presence ng mga naandun na talagang nasasagap nating mga tao na nandito sa mundo. Oo, may tanong ako. Kasi walang relihiyon tayong pinag-uusapan dito, pero gusto ko lang itanong to. Kasi may nagsasabi na mga Katoliko lang daw ang usually naniniwala sa mga ganyang elemento, aswang-aswang. Tingin mo, ano ba yung pwede mong sabihin sa mga sinasabing gano'n na hindi sila naniniwala dahil wala naman daw yon? So karamihan kasi ng mga yan, mga Katoliko lang talaga. Ikaw ba Katoliko? Katoliko ako, yun. saradong Katoliko. Sarado talaga. Bakit ba sinabing saradong Katoliko? Hindi na hindi ko alam eh. Meron bang naka-open? Ako, open. Ako, I am a Catholic, pero basically, in the truest definition of the word Catholic.
Sa dictionary, tignan niyo yung word na Catholic, which is spelled Catholic. But in a small letter, yung C, which means universal. Yun ang ibig sabihin talaga ng Catholic. Because when Jesus actually spoke the word Catholos in Aramaic or Hebrew, he was talking about universal. Kasi sabi niya, ang gusto niya itong tinuturo niya maging pangkalahatan, pang-universal, walang barrier kung sino man yung ito lang tayo, exclusive lang ito. Hindi. Gusto niya para sa lahat. And yun ang word na ginamit niya, Catholos, which means universal. So, ang ginawa naman nung may mga nag-isip, gawin natin Catholic. Ginawang relihiyon. So, yun ang naging kwan. But the real meaning of the word Catholic is universal. At ako naman, siguro, that's why I believe in Jesus Christ's teachings because he just taught universal laws and principles. Yun ang aking tinuturo sa kamalayan. So, in that way, I consider myself very Catholic in terms of, the word itself. Yun. So, actually, yung katanungan mo, Joyce. Kakalito na kayong dalawa. Joyce, hindi actually inaalaw sa Catholic yung ganun paniniwala Yung sinasabi mong, yung mga naniniwala sa mga possession, sa mga spirito, ganyan. As a matter of fact, ayaw nilang i-acknowledge yan. But they believe that those kinds of evil spirits exist. Kaya nga meron exorcism ang Catholic Church ang talagang nakakagawa ng mga ganyang klaseng pag-exorcise Pero aside from that, yung mga sinasabi nating mga aswang, yung mga hindi sila naniniwala doon. Wala sa basis na ano yan. Now, even the possession itself of spirits, hindi ba yung mga bata, biglang sabay-sabay sila napopossess sa eskwelahan, ganyan. Hindi ina-acknowledge sa simbahan kagad yun Sinasabi nila, gutom lang yan, kumain kayo. Ganun kagad lang. Oo, ganun kagad sasabihin ng simbahan, mga pare Hindi nila sasabihin na, may mga spirito dyan. Hindi nila i-acknowledge kagad yun. In the meantime, pag may konting spot report tayo kay Leo Paulo III. Pasok, Leo. Yes, maraming salamat. Medyo sisingit lang ako ng konti. Ang Pangulo po ay nagtungo na sa libingan ng kanyang mga magulang sa Manila Memorial Park sa Sukat, Parañaque, kasama ang kanyang tatlong kapatid na si Bolsy Aquino Cruz, si Viel Aquino D, at si Miss Pinky Aquino Avellana. At wala doon si Chris Aquino, pero mukhang nasa ibang bansa kasama kanyang mga anak. Pinangunahan ni Miss Bolsy ang panalangin kanina sa naturang punto ni Samang Pangulong Benigno Aquino III, ang Madalang Rosario, and after that ay nagsindi ng isang kandila. Before that ay nagkaroon pa ng medyo kwentuhan yung magkakapatid na para bagang private time talaga nila at malalayo actually. Malayo sa mga tao at hindi na makalapit ang sino man sa ginagawa nila. Sa kasalukuyan ay hindi ko alam, medyo nananalangin ulit ang magkakapatid. Dumating siya sa pinakapuntod dito sa Manila Memorial Park ay mga 3:35, so almost 1 hour na o lagpas ng 1 oras ang kanilang pananatili sa Manila Memorial Park. So malinaw dito, hindi na sumabay ang Pangulo at ang First Family sa magiging araw ng Undas o sa darating na uno. Sa lipay sa bagay, lagi naman nila itong ginagawa bago ang Undas ay lagi silang nauna. Hindi na sila sumasabay sa napakaraming tao na dadagsa sa panahon ng pagunita ng Undas o sa pagunita ng mga magsabuhay sa kanilang mga puntod sa panahon ng Undas. So yan pong huling kaganapan sa palasyo. Ako pa rin po sila yung talo, ang inyong likod. Balik sa inyo. Yan. Maraming salamat sa iyo, Leo Palo. Ayan. Okay. Kung sakali pa lang,
Kasi dati, kadalasan, ganitong araw, kami rin nagpupunta dyan sa Manila Memorial Park dahil dinadalaw ko yung mga tita ko doon. Halos katabi ng puntod nila, yung nga, nila Senator Benigno Aquino and President Cory Aquino dati. Yan. So, palagi ko sila nakikita nga doon. At yun, sama yung mga security nila. Oo. Ikaw ba, Josh, pagka November 1, pumupunta ka ng sementeryo, may dinadalaw ka ba o wala? Meron yung kapatid ko tsaka yung mga ibang relatives. Pero bihira kaming pumunta ng November 1 ngayon eh. Usually after na. Either November 2 or November 3. Oo. Ang pinakamaganda talaga pumunta is after November 1. Kasi nandun pa yung mga bulaklak. Nakikita mo pa. Pero wala na yung mga tao. Oo, tsaka, Kasi ang daming tao, grabe. At saka kotse. Akala ko sasabihin mo, marami pang bulak. Kasi kami, pag pupunta kami, asan na yung kandila dito? Hindi pa yun nauubos Kung wala kang gagawin kasi ang November 2 ngayon, Lunes. Oo. May pasok na May yata. pasok na. May pasok na nun eh. Oo. So, siguro mas maluwang nga tsaka siguro. sa panahon kasi ngayon sa mga kabataan, piyesta ang araw ng mga patay. Oo. Doon sila nag-iikot kasi kaya maraming mabibilhan ng pagkain sa mga sementeryo. Oo. So Tuwang-tuwa parang pa piyesta sila. talaga. At saka yung iba Tuwang-tuwa naman- pa sila. Oo, Namamasyal. yung iba naman nagiging Namamasyal yung iba. reunion ng Pamilya. pamilya. Okay lang kung maayos ang daloy ng trapiko. Pero kung Ayan. talagang hindi umaandar yung sasakyan. yung pa isang dahilan kaya hindi kami napunta ng November 1. Kaya ako talagang na ilang beses. Kaya ngayon, hindi na ako talaga nagpupunta on the day itself or even 2 days before or after. Basta, alam nyo, eto nga sabi ko nga, kamakailan lang Kung ako maging presidente siguro ng Pilipinas, ang una kong gagawin tatanggalin ko muna yung mga holiday na ganyan para lang sabihin ko sa kanila, alam niyo wala lang lugar. Pag nagsama-sama tayong lahat magpupuntahan sa araw na yon, talagang siksikan at talagang hindi kakasya. Kasi every year, dadagdagan ng mga patay Yung mga nililibing doon So in other words, dumadami yung mga taong papunta roon. So in other words, wala na talagang paraan na makasabi natin makaluwag-luwag ang mga sasakyan doon. So, ang proposal ko is kung ano na lang yung birthday o death anniversary, doon na lang tayo magpunta para hindi na tayo sabay-sabay. Kasi mas maganda pa yung pumunta ka sa isang lugar na gano'n na walang istorbo, napakatahimik, at talagang makikita mong mas maayos yung pagdarasal nyo dahil walang istorbo, hindi kayo naiinis dahil sa dami ng tao nandoon, no? Gulo-gulo. Eto may tanong mula kay Cherry Lee ng Imus, Cavite. Good PM po, tanong ko lang po, ang kaluluwa po ba kung ayaw pa niyang umakyat sa langit ay pwede pa siyang manatili na kasama ang kanyang mahal sa buhay? Salamat po. Josh. Cherilyn, salamat sa tanong. Karamihan kasi sa mga kaluluwa, sila yung may kakayanan talaga na pag meron pa sila mga unfinished business dito sa lupa, talagang tumitigil pa sila dito, not unless matapos na yung mga dapat nilang gawin. So ibig sabihin kahit matagal yan hanggat hindi pa nila natatapos? Nandito pa din sila. Kaya nga sinasabi ko na ang haunted yung tao, hindi yung lugar. Oo, Kadalasan, kung matindi ang attachment nila sa mga mahal nila sa buhay, nandito pa din sila nararamdaman at nagpaparamdam. Bayan, bigla akong kinalib. kadalasan, di ba, pagkamatay mo, yung 40 days, kaya may 40 days tayo tinatawag and andyan pa yan talaga Pero, at this point, yun na nga, kung meron pa talagang unfinished business. Talagang mananatili yan na hindi ka agad makakapunta kung saan siya dapat pumunta. Meron pa tayo isang katanungan. Sir Josh, nang babarang po mayroon sa Binakayan. Ano yun ang babarang? Mangkukulam? Parang gano'n, di ba? Mangkukulam is different from mambabarang. Ano Pero diferensya? may pagkakaiba din sila kahit pa paano. May pagkakahawig din. May pagkakahawig din. Parehong nakakasakit, parehong nananakit ng tao, pero iba yung pamamaraan. Okay. Sige, ano Kasi question? po yung tita ko sa Aklan may pinabarang. Kumbaga po naglaban yung dalawang babarang. Aklan versus Binakayan. Malapit po ang bahay ng parents ko sa Binakayan dahil taga Bacoor lang po ako.
So, oo. So, totoo yan. Yung sinasabi nilang mambabarang. Kasi sa probinsya, ganyan ang tawag, di ba, ng iba? Pero ako, alam ko, ginagawa natin to eh. Meron tayong tinatawag na divine kulam. Meron. Iba naman kasi yung sa atin, sa atin talaga, parang kasama ko, wala tayong hawak na, di ba? Yung nakikita natin, may manika, tapos Wala. meron Divine kang, is basically positive kulam. ano yun? Karayom, susundutin mo siya. Yung isa nga na may tinatawag nga ako na modern kulam ngayon, yung modern kulaman, alam nyo kung ano? Facebook. Facebook? Paano sa Ang Facebook? tawag ko sa Facebook ngayon is modern kulam siya, modern kulaman. Bakit? Kasi sa ayoko na Facebook kasi, mag-post ka lang ng ilang salita, kahit wala kang patutungkulan na isang tao, maraming maapektuhan. Either may magagalit, may sasamaan loob, or kung ano man. So, sa akin, ang lagi ko sinasabi, ang modern kulaman ngayon, online na. Online. Kasi, okay. ang kulam kasi, ang unang-unang inaatake niyan, yung kamalayan ng tao. Yung agad-agad magre-react, ano? Oo, parang gano'n. Agad-agad may magre-react. Pagdating naman sa mambabarang, ang elemento naman na ginagamit nila, usually mga objects, bagay na matutulis, matatalas, or mga insekto na lumalabas sa katawan ng tao nang nababarang. So yun ang medyo talagang mas matinding ano na yun, mas matinding level na ng pangkukulam yun. Okay. Kasi babaunan ka na ng mga ng mga iba't ibang objects sa katawan mo na lumalabas sa iyo. So pag ginamot ka, kung magaling yung manggagamot, either sa ulo mo may lalabas na karayom, may lalabas na blade, bubog, buhangin, depende kung ano yung ibinaon sa iyo ng mambabarang. So magkaiba yung kulam sa mambabarang. Usually yung kulam ipinapadaan yan sa hangin para magkaroon ka ng sakit, malubhang sakit. Si barang naman is physically magmamanifest sa katawan mo yung mga object na ibinabaon sa'yo. Okay. Para mas masakit. Anong alin? Anong karmic harvest nung mga yan? Oo nga, alam ko may karmic harvest yung mga yon, di ba? Actually, meron. May mga karmic harvest siya. Ako personally, na-encounter ko sa mga taong nakakausap ko, since na parang alam nila at ramdam nila na may kakayanan tayo, maraming mga nagre-request na, Josh, yung asawa ko, ganito, ganyan. Pwede mo bang gawan to ng ganito yung... Alam mo yun, yung magre-request sila sa'yo na gumawa ka ng hindi maganda. So, gumagawa ka nun? Sinasabi ko, hindi po ako gumagawa ng ganun. Ako lahat. All in prayers ako. Pero, ang sinasabi ko nga, mahirap dahil ang karma, mabigat ang balik. Maaring hindi, ambawa, ikaw yung gumagawa ng pangkukulam, pwedeng hindi sa'yo bumalik ang karma, kundi sa mga mahal mo sa buhay. Ayun. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda na miyembro ng pamilya mo, tatamaan ng karma. At tapos ikaw ang maghihirap kasi ikaw ang mag-aalaga. Makikita mo naghihirap. So, yun yung karmic harvest mo ngayon. Kaya as much as possible, hindi pwede. Yung Kinokontra ko yun. Yung tinatawag na gayuma naman. Yun. Parang ibang patutunguhan natin ngayon. Parang yun ang kailangan ni Tato. O ni Albert. Pero niwala ka ba sa gayuma? Paano ba mga modern gayuma ngayon na pwedeng magawa? Online na din eh. Online na din ang gayuma ngayon. Wow! Ba? Kasi, talagang nag-level up na tayo. Online na yan. Pwede din sa Twitter, sa Instagram, tsaka sa Facebook. Di ba? Mag-post ka lang ng mga magagandang bagay na meron ka. Marami ka nang magagayuma eh. Marami na magbi-message sa'yo. Kaya pala kaya pala dami nagme-message kay Albert at kay Tato. Albert, mga 17 years old eh. Ginagayuman ito eh. So habang nagta-type ka na habang nagta-type ka ng post mo sa Facebook, dasalan mo. O kung sino man ang makakabasa nito, alam mo yung magme-message sa akin or mapapansin ako. Lakipan mo ng positive thoughts, ng positive energies. Okay. Ayan. Sige, last Alright, na lang. so, Kay Willie. Mula kay Willie. Sige, Tato. Salamat po, Sir Josh. Doon lang po ako nakakita na pinasuka ang tita ko ng uling. Ano yun? Sabi ni Willie. Alright, ako. Alas 5 na naman ng hapon. At wala na tayong oras, no? Paalam na tayo. Josh, maraming salamat sa iyong pag-unlock ng aming invitation sa iyo. Maraming salamat din po sa pag-aanyaya at pag-iimbita. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig
ng Kamalayan. Maraming salamat po. So, Albert, paalam ka na rin. Maraming salamat sa pagsubaybay sa amin dito sa Kamalayan. Very interesting week. Panundas na po. Have a safe weekend. Tama na, Josh, Webes pala imitahin mo muna yung mga tagapakinig natin sa Sabado. Meron kang talk sa Third Eye. Iniimbitahan ko po lahat ng mga tagapakinig ng Kamalayan ngayong darating na Sabado, 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Sa Third Eye Chakra Center sa Scout Rally sa Timog, meron po akong talk doon regarding F7 building. sa 49. F7 building Number regarding ghost whispering. Kung meron po kayong mga katanungan, nararamdaman, naiisip, nakikita, pwede ho kayong bumisita ngayong Sabado. Baka ho sakali masagot natin yung mga gumugulo sa isipan ninyo. Ayan. Oo. Alright. Iniimbitahan ko po kayong lahat na pumunta. Okay. So, at this point, of course, nais ko rin pala magpasalamat sa kagabi, no? Si Tina Ledesma. At napakasarap nung pansit na pinauwi niya sa akin. Napakarami. Yung pansit lokbal ba yun? Oo. Pansit Thank lokbal. you, Yung thank paborito you. nating pansit sa napakarami. Sarap. isang resto. So, thank you. Okay, ito po si Tato Malay, nagsasabi sa magandang kamalayan sa inyong lahat. At ako naman po si Joyce Molon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang bukas pong muli. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Napapanahong talakayan sa mga issue't balita. Pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita ang sasa inyo 5:00 hanggang 7:00 ng umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, 5:00 hanggang 7:00 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530. Gising na, bangon na Pilipinas. Kaagapay ng Sambayanang Pilipino ang pamahalaan, mga ahensya nito kasama ang mga non-government organizations at iba pang grupo, serbisyo publiko tungo sa pag-asenso. Ating tatalakayin ang inyong lingkod.